Ano nga ba ang Roblox? At ano ang maaaring maging masamang epekto nito sa mga bata? Sa video nating ito ay tatalakayin natin ang mga bagay tungkol dito. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos dahil napakalaking tulong na ito para sa ating YouTube channel. Tara at pasukin natin ang mundo ng Roblox at mga pwedeng maging epekto nito sa mga bata. Kaya ano pang hinihintay mo, halika? Ang Roblox ay isang online gaming platform kung saan pwedeng gumawa, maglaro at makipag-socialize ang mga tao sa iba't ibang laro na gawa rin ng ibang players. Ibig sabihin, hindi lang ito isang laro, isang mundo ng mga laro na gawa ng mga users mismo. Ginagamit ito ng milyon-milyong tao sa buong mundo, lalo na ng mga bata at kabataan, kasi libre ito at madaling gamitin. Sa Roblox, pwede kang gumawa ng sarili mong avatar, bumili ng mga items gamit ang Robux, ang virtual money ng Roblox, at makipaglaro sa mga kaibigan mo o kahit sa mga taong hindi mo kilala mula sa ibang bansa. May iba't ibang klase ng games mula sa obstacle courses, role-playing games, simulations, hanggang sa horror at survival games. Kaya kahit anong gusto mo, may makikita kang bagay na babagay sa'yo. Ngunit sino nga ba ang gumawa ng Roblox? Ang Roblox ay ginawa ng David Baszucki at Eric Cassell. Noong 2004, sinimulan nila ang pag-develop ng platform na tinawag muna nilang Dynablocks. Pero kalaunan, pinalitan nila ng pangalang Roblox mula sa kombinasyon ng robots at blocks. Inilunsad ito noong 2006 sa ilalim ng Roblox Corporation at simula noon, sobrang lumago na ito. Ngayon, isa na ito sa pinakasikat na online gaming platforms sa buong mundo. May milyon-milyong aktibong manlalaro bawat araw. Ang tanong ng karamihan ay, ano-ano kaya ang mga posibleng masamang epekto ng Roblox sa mga kabataan? Kahit maraming positibong aspeto ang Roblox, gaya ng creativity, collaboration at programming skills, ay may mga negatibong epekto rin itong dala na dapat bantayan ng mga magulang at kabataan. Una ay ang exposure sa hindi angkop na content. Ang platform pwedeng gumawa ng laro kahit sino. Minsan, may mga user-generated games na may mga tema o imahe na hindi akma para sa bata, tulad ng karahasan, murang salita o adult themes. Ang sumunod naman ay ang mga online strangers at danger ng predators. Dahil sa Roblox ay pwedeng makipag-chat o makipaglaro sa ibang tao, may panganib na makasalamuha ang mga batang manlalaro ng mga taong may masamang intensyon. Kaya mahalaga ang parental supervision at paggamit ng privacy settings. Pangatlo ay ang adiksyon o labis na paglalaro. Kapag sobrang nalululong ang bata sa Roblox, maaaring maapektuhan ang kanyang oras sa pag-aral, tulog at totoong buhay na relasyon. May mga batang umiiyak o nagagalit kapag hindi pinapayagan mag-Roblox, senyales ng gaming addiction. Pang-apat ay ang pag-iisip na ang pera at kasiyahan ay pantay lamang dahil sa loob ng Roblox ay may virtual currency na kung tawagin ay Robux. Dahil dito, natututo ang ibang mga bata na bumili ng mga gamit sa loob ng Roblox gamit ang totoong pera. At kung hindi ito maayos na maipaliwanag sa mga bata, ay pwedeng ma-develop ang maling pag-uugali tungkol sa paggastos at materialismo. Panglima ay ang cyberbullying at toxic behavior.
May mga pagkakataon din ng online bullying or trash talking sa chat, lalo na kapag competitive ang laro. Ang ganitong karanasan ay maaaring magdulot ng stress o anxiety sa kabataan. Ngunit paano nga ba maiiwasan ang mga masamang epektong ito? Una, pwede kang gumamit ng mga parental controls. Pwede mag-set ang mga magulang kung anong games lang ang pwedeng laruin. Limitahan din ang oras ng paglalaro. Magtakda ng tamang schedule para hindi nakakasagabal sa pag-aaral at pahinga. Pangalawa, turuan ang mga bata tungkol sa online safety. Huwag basta magbigay ng personal na impormasyon at huwag agad magtiwala sa mga nakikilala lang sa online. Panghuli ay gawin itong isang bonding activity. Minsan, magandang sumali rin ang magulang para masubaybayan at maunawaan ang mundo ng bata. Sa kabuuan, ang Roblox ay isang kamangha-manghang platform na nagbibigay daan sa creativity at collaboration, pero tulad ng ibang online platforms, dapat itong gamitin ng may gabay at limitasyon. Ang teknolohiya ay parang kutsilyo, pwedeng gamitin sa mabuti o masama. Kung matututo tayong gamitin ito ng tama, magiging daan ito para sa pag-unlad ng kabataan. Pero kung pababayaan, pwede rin itong maging dahilan ng pagkasira ng oras, ugali at pag-iisip.